Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us gamit ang personalized cards. Ano ang message ng person ng mga air signs? Pwede rin magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Isa sa inyo ang hindi kita kaya i-let go. Ano kayang nagawa mo or anong nangyari sa inyo? 4 na cards pa. Ayan, nangangako siya. Hindi na talaga, sorry. Ayan, nakikipag-deal siya. Magkasama natin harapin. Mukhang isa lang naman sa inyo yung gumawa ng problema eh. May isa na hindi na talaga kinaya. Kaya ganito yung mga message. Ulan. Na ang ibig sabihin, pareho kayong nalulungkot. Or isa sa inyo yung umiiyak dahil syempre nagtitiis ka. Mukha kasing hindi mo pinapansin. Isang card na lang. Please send me a message. Mukhang nakablock na tong person mo ah. Hindi mo na talaga siya gusto pang makakonect. Pero ganun talaga kapag masama yung loob mo o kaya wala ka pa sa mood. Gamit ang tarot cards, kukuha tayo ng konting card lang naman para i-reverse. Angels and guides, please guide us. Ano ang bottom of the deck para sa mga air signs? Four of Wands. Ang ibig sabihin nito ay celebration, new beginning, at saka yung contentment. At saka, ano rin to guys yung pagpunta sa ibang lugar or ibang bansa. Kalayaan din ang tinutukoy ng card na ito para sa mahirap or mapang-api na sitwasyon. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung situation, challenge, past, future, hope, at outcome. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Naku, ang ilan talaga sa inyo itong the Fool na situation. Nakadalawang cards ka na para sa yung pagta-travel. Maybe nasa ibang lugar yung trabaho mo. At saka ang sitwasyon mo na ito, napaka-happy mo. May new beginning at saka yung nakaramdam ka ng kalayaan. At saka malapit mo na rin makamit yung mga pinaplano mo. Itong challenge naman, may mga sitwasyon sa buhay natin na bigla na lang nagpapabago sa mga plano natin. At ang ilan sa inyo ay nagiging negatibo na at saka yung bang feeling mo powerless ka na dahil sa hindi nga natutupad yung mga pinaplano mo. Pero darating din sa kaisipan mo na kailangan mong maghintay at saka yung hayaan kung ano yung magiging daloy ng sitwasyon. Itong past na the Chariot in reverse. Pero syempre, may mga ilang air signs na mawala sa balanse, hindi makokontrol yung sarili. May karapatan tayong mairita or mainis pero sa panahon or oras lang na iyon. Kailangan panitilihin mo yung maturity at saka yung focus
sa mga bagay na dapat mong i-priority. At saka may mga unhealthy na sitwasyon or behavior na dapat nang baguhin. Itong Ace of Cups ay para sa future, na ang ilan sa inyo magkakaroon ka ulit ng new beginning, lalo na pagdating sa love. Pangkalahatan ang tinutukoy ng card sa mga bagay na gusto mo. Sa mga nasa relationship, may pinagdaraanan ang relasyon nyo at inaayos nyo ito ng person mo. Pero magiging okay din kayo kasi mahal nyo yung isa't isa. Sa mga single, mamimit mo na yung potential person or love interest mo. Magkakaroon kayo ng relasyon. Itong The Wheel of Fortune ay hope, na ang ibig sabihin na nagpapatuloy yung buhay mo at saka may mga pagbabagong mangyayari. Nakatatlong cards ka na para sa travel. Sa mga single, yung potential person makikilala mo sa ibang lugar or ibang bansa. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards ka na para sa long term at saka yung relasyon nyo ay mas lalong nag-i-improve. Itong Six of Wands in reverse ay outcome. Nakadalawang cards ka na nauulit-ulit yung situation mo sa past at saka sa future. Pinapakita na kasi patungkol sa outcome mo. At wala kang magiging choice kundi yung baguhin mo yung mga plano mo. Pag-isipan mo ulit yung mga goals mo para alam mo kung paano ito mag-i-improve. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagkaroon ng problema na wala yung init ng relasyon. At saka guys, importante yung pagiging mature at saka huwag maging makasarili. Mas bigyang halaga yung pangangailangan ng relasyon or ng pamilya. Dalawang card na kasi nagpapakita na nababaliwala yung sakripisyo mo or plano. At saka obvious din sa mga cards na ang ilan sa inyo hindi talaga kaya ng person mo na wala ka sa tabi niya. Kaya nagkakaroon kayo ng betrayal, miscommunication, yun yung unang dahilan. Sa mga single, kailangan ng balanse at saka kilalanin yung sarili. Kasi ang ilang single ay mahina yung loob. Ang ilan naman ay yung masyado ng proud sa sarili, medyo bawas-bawasan. Para hindi ka iwasan ng potential person. Guys, ginaguide lang kayo ng cards para alam mo yung gagawin mo. Ito yung Queen of Cups para sa career. Ang ibig sabihin ng card na ito na kung sa career mo, hindi natutugunan yung mga pangangailangan mo sa emosyonal at saka material, kailangan mong pag-isipan kung ito ba talagang career na ito ay para sa iyo. Kung nakakabuti ba or nakakatulong. Suriin maigi yung priorities mo. Ito naman yung Knight of Wands para sa money. Para sa financial, ang advice ng cards ay gamitin mo yung money na meron ka para sa ikakabuti. Kung hindi mo pa napag-iisipan, isave mo lang muna. Kasi hindi pwedeng gastos lang ng gastos. Meron kasing pagsisisi na mangyayari kapag hindi mo pinag-isipan yung mga decisions mo patungkol sa financial. Itong Ten of Cups naman, ang ibig sabihin, may mga pagbabago kang ginagawa sa kalusugan mo na mas nakakatulong para magkaroon ka ng healthy na kalusugan at happy life. At kung may illness ka man ay magkakaroon ng improvement kasi positive yung card. At saka guys, ihabol ko lang na ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas ipapriority mo yung feelings mo, lalo na pagpatungkol sa pamilya. Kasi sa totoo lang, karamihan ng air signs, nagsasakripisyo ka hindi para sa sarili mo, kundi para sa loved ones. Kaya pala ang ilan sa inyo marami ka nang nailuha. Ito yung mga nahihirapan kang i-let go. Yung decisions mo patungkol sa finances,
sa person, sa family. Kailangan guys mag-usap kayo ng person mo at saka yung isa yung maging desisyon nyo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang advice ng mystical cards sa iyo. At saka mamaya alamin naman natin yung angel number mo. Growth. Na ang ibig sabihin ay na-apply mo na sa sarili mo yung patience at saka nag-grow ka. At willing ka na din na i-let go yung mga sitwasyon na hindi akma sa iyo. Energy shift. Pinapaalala ng card na ito na meron kang power para yung magkaroon ng positive change sa buhay mo. Connected yung mga cards mo. Taking back your power. Ang ibig sabihin ng card na ito ay merong sitwasyon na matagal ka nang nanahimik at ito na yung tamang panahon para sabihin mo din yung gusto mong mangyari. Ito naman guys ang angel number mo. 443. 641. 651.